Isang napakadaling iluto sa isang handaan ay ang chicken hamonado. Bukod sa napakasimple ang mga sangkap nito, ito'y napakasarap din. Hi, I'm Dance, and this is my channel. Una sa lahat ay gagawa muna tayo ng ating pang-marinate sa ating chicken. 2 cups na unsweetened pineapple juice ay dadagdagan natin ng 1/4 cup na soy sauce, 3 pieces na dahon ng laurel at pagpunit-punitin lang muna natin. At saka magdadagdag din po tayo dito ng ground black pepper. Hahaluin lang po natin ang ating mga sangkap na inlagay dito at pagkatapos ay ilulublob natin ang ating whole chicken mamaya. Itong chicken po ay 1.5 kilograms po ito at ilulublob po natin ito at imamarinate po natin ito ng mga mga at least 6 hours o kaya mas maganda ay overnight po natin imamarinate. Takpan lang po natin ito ng cling wrap at pagkatapos ay imamarinate po natin ito at ilalagay po natin ito sa refrigerator. Sa chiller lang po natin ilalagay. Pagkatapos mamarinate, after overnight na namarinate, ito na po ang ating chicken at patutuyuin i-drain po natin ang ating chicken dito. I-drain po natin para tumulo po ang excess na liquid sa ating chicken dito. At ito na po, pinatulo na natin ang ating chicken dito. Talian naman po natin ang mga paa ng ating chicken para hindi po masira ang forma ng ating chicken pag naluto na. Talian natin ng kahit anong pangtali ang ating gagamitin dito para lang ma-intact po ang ating legs ng ating chicken dito at maganda ang forma ng ating chicken pag naluto na po. O ayan, natalian na natin ang ating chicken dito. Sa isang kawali naman po ay magpapainit tayo ng 2 tablespoon na oil at saka isisir po natin ang ating chicken dito para magkaroon ng bakat na sunog ang ating chicken dito. Hindi naman yung sunog na sunog, yung parang na pan-fry natin yung ating chicken ng ganito. Magkabilaan po natin ipapan-fry, isisir ang ating chicken at saka yung dalawang sides po ay isisir po natin ito. Ito po ay ginagawa natin para pag naluto ang ating chicken ay mas maganda po ang hitsura ng ating chicken po. Presentable po ang ating chicken. Pero po optional lang din naman po ito ay pwede naman po natin idiretso sa pagluluto ang ating chicken kahit hindi natin isir ito. Sa isang saucepan naman, malaking saucepan po, ay magsusot po tayo ng 5 cloves na minced garlic at saka po isusot lang po, igigisa lang po natin ito hanggang sa maging aromatic po ang ating garlic dito at isusunod naman po natin ang ating isang medium na red onions ang ginamit ko po dito. Igigisa lang po natin ito hanggang sa maging translucent po ang ating onions dito at saka po ay ilalagay na natin dito ang ating buong chicken dito. Una ay padadapain muna natin ang paglagay ng ating chicken dito at ibubuhos naman po natin ang ating marinade na ginamit sa ating pagmarinate ng ating chicken dito at pagkatapos ay pakukuluin lang po natin ito at kapag kumulo na po ito ay idadagdag naman po natin dito ang 3 pieces na star anise at saka 1.5 tablespoon na oyster sauce. Idadagdag din natin dito. Magdadagdag din po tayo dito ng 3 tablespoon na brown sugar po. Dito sa video ay 2 lang nilagay pero mas maganda po ay 3 tablespoon ang ilalagay po natin ito. At itutuloy-tuloy lang po natin ang ating pagpapakulo dito sa ating chicken. At pagkatapos ngayon ay babalik rin naman natin ang ating chicken para manuot sa kabilang side ang liquid sa ating chicken. Dahan-dahan lang po ang ating pagbaliktad para hindi po masira po ang skin ng ating chicken. At kung nandyan pa po kayo nanonood sa ating pagluluto ng ating chicken, ibig sabihin lang yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Paki-comment nyo naman po kung saan lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads.
At habang pinapakuluan natin ang ating chicken, huwag nating kalilimutan na paliguan natin ng sauce ang ating chicken. From time to time po ay papaliguan natin ang ating chicken ng sauce para magkakulay o magpantay-pantay ang kulay ng ating chicken po dito. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, pakipost lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. O ayan, na-reduce na po ang liquid ng ating chicken dito at ngayon ay idadagdag naman po natin dito o iluluto naman po natin dito ang ating pineapple slices. Iluluto natin ang ating pineapple slices para din po magkakulay ang ating pineapple slices dito. At pagkatapos ng 2 minuto ay hanguin uli natin ang ating apple slices at itatabi muna natin ito. Ito po ay ating gagamitin pang garnish sa ating chicken mamaya kung mag-plating na po tayo. At kapag nahango na natin ang ating mga pineapple slices, ay ituloy-tuloy natin ang ating pagpaligo sa ating chicken. Dito sa ating chicken, ang gamit ang sauce ng ating chicken. Ituloy-tuloy lang po natin para sa kasabi ko kanina ay magpantay-pantay ang kulay ng ating chicken dito. At babalik na rin natin uli ang ating chicken dito para ang kabilang side naman po ay manuot din po ang sauce ng ating chicken. O ayan na, reduce na po malapit na pong matuyo ang ating sauce dito. Hahanguin naman po natin ang ating chicken dito pag ganito na po kunti ang sauce ng ating chicken. Dahan-dahan lang po ang ating paghango sa ating chicken kasi po tingnan nyo po nasugat po, dumikit ang balat sa ating saucepan ang ating chicken. Dito naman po ay tutuloy-tuloy natin ang ating pagpakulo ng ating sauce at pagkatapos pagkukunti na po ito ay maglalagay po tayo ng slurry para maging malapot po ang ating sauce at dumikit sa ating chicken pag ito po ay ating ibuhos mamaya sa ating chicken. O ayan, kikita nyo po, medyo malapot na po ang ating sauce dito at ito po ang lapot na ito ay tamang-tama lang po ito. Ay strain po natin ang ating sauce dito para matanggal po ang iba-ibang mga sangkap na inilagay natin dito at pagkatapos natin ma-plate ang ating chicken dito sa isang plate ay ibubuhos natin sa ibabaw ang ating sauce dito. Ganito po tayo magbuhos. Ibubuhos natin generously ang ating sauce po dito at pagkatapos ilalagay natin sa side ang ating sauce.